Maraming tao ang halos buong buhay nila'y ginugugol sa paghahangad ng kaligayahan, pero sumasapit ang kamatayan nang may pakiramdam ng kawalan. Nagsikap sila, nag-ipon ng ari-arian, nagkaroon ng maraming tagasunod at umabot sa mataas na katayuan. Subalit, gabi-gabi pa rin silang natutulog na may matinding pakiramdam na may malalim na pagkakamali o kakulangan sa kanilang buhay. Para silang tumatakbo ng pabalik-balik, nakulong sa isang labirintong walang kalutasan. At ang pinakanakakatakot na isipin ay baka ikaw mismo ay nasa ganong labirinto na ngayon nang hindi mo man lang namamalayan. Si Marcus Aurelius, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan, emperador ng Roma, at kasabay nito'y isa sa pinakamababang loob na pilosopo na nabuhay kailanman, ay hinarap din ang hamong ito. Kahit na napapalibutan ng yaman, tinanong niya ang kanyang sarili, ano ang saysay ng mabuhay ng 1,000 taon kung hindi mo alam kung paano mamuhay ng isang araw man lamang? Ipapakita sa iyo ng bidyong ito ang natuklasan ni Marcus Aurelius. Ang mga prinsipyong stoic na kayang baguhin ang isang buhay na walang kabuluhan at magulo tungo sa isang buhay na tunay na masaya at puno ng kasaganahan. Ngunit magbigay pansin ng mabuti, and kung panunuorin mo ito hanggang dulo at isa sa buhay ang iyong maririnig dito, mapapansin mo ang tunay na pagbabago sa kung paano ka magre-react, mag-iisip at mamumuhay. Ngayon, kung babalewalain mo ito, malaki ang posibilidad na uulitin mo ang parehong pagkakamaling sumisira sa milyon-milyong tao araw-araw. Mga taong hindi natututong kontrolin ang kanilang emosyon na nagiging alipin ng takot, galit at paghahambing. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kung mapagtanto mo ito, makakatagpo ka ng lakas. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pahayag na naisulat kailanman. Dahil taglay nito ang isang simpleng sikreto na halos wala namang tunay na isinasabuhay. Karamihan sa tao ay namumuhay na parang dapat umayon ang mundo sa kanila, na parang ang kaligayahan ay nakadepende sa pag-uugali ng iba sa panahon, sa kanilang trabaho, sa salapi o sa kung anumang tila laging hindi maabot. At kapag hindi nangyari ang mga bagay na ito ayon sa inaasahan, ang resulta ay pagkadismaya, pagkabalisa at galit. Nabubuhay tayo sa panahong sapat na ang pinakamaliit na pagsubok para mawalan ng balanse ang isang tao. Isang mahabang pila, isang kritisismo sa isang komento, masamang balita o kahit isang simpleng paghahambing sa isang taong mas matagumpay sa social media. Ang lahat ng ito ay may kapangyarihan sa estado ng kalooban, tulog at enerhiya ng mga tao. Ngunit tinuturuan tayo ng stoicismo ng isang bagay na mas malalim pa. Ang problema ay wala sa nangyayari, kundi sa kung paano tayo magre-react sa nangyayari. Kapag napagtanto mo ito, mauunawaan mong hindi ang mundo ang kailangang magbago, kundi ang iyong isip. Pinamahalaan ni Marcus Aurelius ang pinakamalaking imperyo sa mundo, subalit alam niyang gaano man kalaki ang kanyang kapangyarihan, hindi niya makokontrol ang mga panlabas na puwersa. Hindi niya mapigilan ang mga digmaan, pagtataksil o sakit. Ngunit makokontrol niya kung ano ang magiging epekto ng mga ito sa kanyang kalooban. Sa kanyang mga sinulat, ipinapaalala niya sa kanyang sarili araw-araw na ang isip ng tao ay may kakayahang baguhin ang anumang trahedya tungo sa isang karanasan sa pagkatuto. At iyon ang pangunahing punto ng stoicismo. Hindi kung ano ang nangyari sa iyo, kundi kung paano mo pipiliing bigyang kahulugan ang nangyari. Isang praktikal na halimbawa nito ay ang isang bagay na kinakaharap nating lahat. Isipin mong nahuli ka ng gising para sa trabaho, nalampasan mo ang iyong bus at sinimulan ang araw na may pakiramdam na parang lahat ay mali. Karamihan sa mga tao ay hahayaan lamang na sirain ng simpleng pangyayaring ito ang buong araw nila.
Magiging inis sila sa buong oras ng trabaho, sasagot ng paikli sa isang kasamahan at uuwi ng pagod na naniniwalang kinakalaban sila ng mundo. Ngunit ang pananaw ng stoicismo ay lubos na naiiba. Ito ay nagtuturo na sa sandaling iyon, ang pagkahuli ay isa ng katotohanan. Wala ka nang magagawa para baguhin ang nangyari. Kaya ang focus ay dapat ilagay sa kung paano ito haharapin sa pinakamabuting paraan. Ang huminga ng malalim, tanggapin na hindi mo makokontrol ang oras at gamitin ang sandaling iyon para magmasid, magnilay o magplano pa ng isang bagay na kapakipakinabang. Kapag natuto kang kontrolin ang iyong isip sa ganitong paraan, magsisimula kang mapagtanto na halos lahat ng nagpapawala sa iyong balanse ay hindi nagmumula sa labas, kundi sa iyong kalooban. Masakit lang ang opinyon ng iba kapag naniniwala kang ito ang nagbibigay kahulugan sa kung sino ka. Masakit lang ang kritisismo kapag may panloob na sugat na uhaw sa pagkilala o pagpapatunay. Ang takot sa hinaharap ay nagpapapahina lang sa iyo kapag nakalimutan mong ang kasalukuyan, ang tanging sandali na tunay na pwedeng ipamuhay. At iyan ang dahilan kung bakit napakalaki pa rin ng kaugnayan ng stoicismo ngayon. Nagsasalita ito tungkol sa lakas na nagmumula sa pagpipigil sa sarili at ang kapangyarihang lumilitaw kapag hindi ka nabihag ng mga pangyayari. Isipin mo ang mga taong nagtagumpay, ngunit nawala ang lahat dahil hindi nila nakontrol ang kanilang sariling emosyon. Mga sikat, atleta, negosyante, mga kwentong paulit-ulit na nangyayari. Dinala sila ng talento sa itaas, ngunit ang kawalan ng pagpipigil sa sarili ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. At nangyayari din ang kabaligtaran, mga ordinaryong tao na humarap sa pagkalugi, kabiguan at pagtatanggi, ngunit nagawa nilang muling buuin ang kanilang sarili dahil pinili nilang panatilihing kalmado ang kanilang isip sa gitna ng kaguluhan. Ginawa ito ni Marcus Aurelius araw-araw. Araw-araw, isinusulat niya ang mga kaisipang nagpapaalala sa kanya na bawat balakid ay isang pagkakataon upang isabuhay ang kabutihan. Sabi niya, ang pagkawala ay walang iba kundi pagbabago at ang pagbabago ay ang kasiyahan ng kalikasan. Ang ideyang ito ay lubos na nagbabago sa kung paano mo tinitingnan ang buhay. Sa kasalukuyan, ipinapakita ng mga pananaliksik na halos 80% ng mga tao ang nakakaranas ng iba't ibang antas ng pagkabalisa at karamihan sa mga kasong ito ay konektado sa pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa sariling buhay. Ang stoicismo ay nag-aalok mismo ng panlunas dito. Nagtuturo ito na maaari kang maging malaya kahit sa gitna ng kaguluhan kung nauunawaan mong hindi kung ano ang nangyari ang nagbibigay kahulugan sa iyo, kundi kung ano ang pipiliin mong gawin sa harap ng nangyari. Sa makatuwid, ang pagsasabuhay ng mga turo ni Marcus Aurelius ay hindi lamang isang sinaunang pilosopiya. Ito ay isang pang-araw-araw na pagsasanay ng pagpipigil sa emosyon. Ito ay ang pagkatanto na hindi mo kailangang automatikong mag-react sa lahat ng nangyayari. Ito ay ang pag-unawa na maaari kang pumili ng katahimikan sa halip na pagtatalo, pasensya sa halip na pagmamadali at kapanatagan sa halip na galit. At sa paglipas ng panahon, ang pagpipiliang ito ay nagiging gawi at ang gawi ay nagiging kalayaan. Subukang isabuhay ito kahit ngayong araw. Kapag may isang bagay na hindi mo na kontrolado, huminto ka ng ilang segundo at obserbahan ang iyong mga iniisip. Tanungin ang iyong sarili kung karapat-dapat ba itong bigyan ng iyong lakas, kung ito ba ay isang bagay na kaya mong baguhin, o kung ito ay isa lamang panandaliang pangyayari na hindi nagbibigay kahulugan sa kung sino ka. Ang simpleng saloobing ito na inuulit araw-araw ay maaaring lubos na magpabago sa iyong paraan ng pamumuhay. Nabuhay si Marcus Aurelius sa mga panahon ng digmaan, epidemya at pagtataksil,
Ngunit nanatili siyang kalmado dahil nauunawaan niyang ang isip, ang tanging teritoryo kung saan walang sinuman ang makakatalo sa iyo. Kapag nakamit mo ang pagpipigil na ito, madidiskubre mong ang tunay na lakas ay wala sa pagkontrol sa mundo, kundi sa pagkontrol sa iyong sarili. At sa puntong ito, magsisimulang magbago ang buhay, hindi dahil nagiging mas madali ang mundo, kundi dahil nagiging mas malakas ka. Sinimulan ni Marcus Aurelius ang kanyang araw sa pagpapaalala sa sarili na haharap siya sa mahihirap na tao, hindi makatarungang sitwasyon at mga sandali ng sakit, ngunit wala sa mga ito ang dapat makahadlang sa kanya mula sa landas ng kabutihan. Isinulat niya, pagkagising mo sa umaga, isipin kung anong pribilehiyo ang mabuhay, huminga, mag-isip, magsaya at magmahal. Ipinapakita ng mga salitang ito na para sa kanya, ang buhay ay may kabuluhan lamang kapag ito ay ginagabayan ng disiplina at layunin. At iyan mismo ang nawala sa karamihan ng tao ngayon. Nabubuhay tayo sa panahong lahat ay agaran. Gusto natin ng mabilis na resulta, agarang gantimpala, at nakakalimutan nating ang tunay na pag-unlad ay nabubuo sa patuloy na pagsisikap at tahimik na pagkakapare-pareho. Ang disiplina ang siyang nagpapalit ng intensyon tungo sa katotohanan. Ito ang naghihiwalay sa mga nangangarap mula sa mga nakakamit. Malalim na naunawaan ito ni Marcus Aurelius. Kahit na isa siyang emperador, hindi siya namuhay na parang hindi na kailangang magsikap. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang mag-aaral ng buhay, isang taong kailangan araw-araw na ipaalala sa kanyang sarili kung ano ang mahalaga. Bawat umaga, sumusulat siya sa kanyang sarili, hindi para mapabilib ang iba, kundi para manatiling nakatuon ang kanyang isip sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ay isang paraan ng pagsasanay sa kanyang sariling pagkatao. Ngayon, nag-aalok ang mundo ng mga panggagambala sa bawat pagliko. Nagigising ang mga tao, at ang unang ginagawa ay tignan ang kanilang mga telepono, sumisisid sa isang dagat ng paghahambing at hindi makatotohanang mga inaasahan. At iyan ang dahilan kung bakit marami ang nakakaramdam ng kawalan, pagiging walang saysay at kawalan ng layunin. Ipinapakita sa atin ng stoicismo na ang disiplina ang lunas sa kaguluhang pangkaisipan na ito. Dahil kapag lumikha ka ng isang malinaw na layunin at kumilos ng may pagkakapare-pareho, nawawala ng kapangyarihan ang mga panggagambala. Isipin kung paano patuloy na nagrereklamo ang mga tao tungkol sa kakulangan ng oras. Sinasabi nilang wala silang sapat na oras sa isang araw, ngunit mahigit 3 o 4 na oras ang ginugugol nila sa social media. Sinasabi nilang gusto nilang baguhin ang kanilang buhay, ngunit hindi sila makapanatili ng isang gawi ng higit sa 1 linggo. Ang totoo, hindi ito kakulangan sa oras. Ito ay kakulangan sa direksyon. Ang disiplina ang siyang nagpapanumbalik ng direksyong iyon. Kapag nagtatag ka ng maliliit na pang-araw-araw na gawain at isinasakatuparan ng mga ito, magsisimula kang muling bumuo ng tiwala sa iyong sarili. At ito mismo ang tiwalang lumilikha ng isang layunin. Sabi ni Marcus Aurelius na kung ano ang hindi mabuti para sa bahay pukyutan ay hindi mabuti para sa bubuyog. Ipinapakita ng pahayag na ito na mayroon ding gampaning panlipunan ang disiplina. Ang isang taong may disiplina ay hindi lamang iniisip ang kanyang sarili, kundi nauunawaan na ang kanyang pag-uugali ay nakaka-impluwensya sa mundo sa kanyang paligid. Kapag tinutupad mo ang iyong mga pangako, kapag nagsisikap kang gawin ang tama kahit walang nakakakita, nagbibigay inspirasyon ka sa iba na gawin din ang gayon. At lumilikha iyon ng isang siklo ng kabutihan. Ang disiplina sa praktika ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Ito ay ang paggising sa oras na ipinangako mo sa iyong sarili. Ito ay ang paggawa ng dapat gawin kahit na ang iyong katawan ay naghahangad ng pahinga.
Ito ay ang pagpili ng katahimikan kapag ang galit ang gustong magsalita para sa iyo. Ito ay mga simpleng desisyon, ngunit hinuhubog nito ang pagkatao at pinatatag ang isip. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang tagumpay ay nagmumula sa malalaking pagbabago, ngunit ito ay isinilang mula sa kabuuan ng maliliit na saloobin na inuulit araw-araw. Tignan mo ang mga taong tila may balanse, produktibo at masayang buhay. Hindi sila mas kaunti ang problema kaysa sa iba. Natuto lamang silang kumilos ng tuloy-tuloy nang hindi nagpapadaig sa pagiging pabigla-bigla. Isang halimbawa nito ay si Dwayne Johnson na kilala sa kanyang dedikasyon sa kanyang workout routine kahit pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho. Siya mismo ang nagsabi na ang sikreto sa tagumpay ay nakasalalay sa paggawa ng dapat gawin kahit na hindi mo ito gustong gawin. Ito ang puso ng stoicismo sa pagkilos, ang hindi pag-asa sa motibasyon upang kumilos kundi sa malinaw na layunin. Nabubuhay tayo sa panahong maraming naghahanap ng mga madaling paraan at kakaunti lamang ang handang sundin ang landas ng disiplina. Ngunit pinapaalala sa atin ng stoicismo na ang bawat madaling daan ay hindi lamang nagpapaikli ng paglalakbay, kundi pati na rin ng proseso ng pagkatuto. Alam ni Marcus Aurelius na ang sakit ng disiplina ay panandalian lamang, ngunit ang pagsisisi sa kapabayaan ay nagtatagal. At ito ay isang bagay na patuloy nating napapansin sa modernong buhay. Ilang tao ang sumusuko sa isang proyekto, relasyon o pangarap dahil umaasa sila sa agarang resulta. At ilan naman ang nagpatuloy kahit pagod at ngayon ay inaani ang bunga ng pasensyang nilinang sa pamamagitan ng disiplina. Kinumpirma ng modernong agham ang alam na ni Marcus Aurelius, daan-daang taon na ang nakalipas. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga individual na nagpapanatili ng tuloy-tuloy na gawi, kahit sa maliliit na gawain, ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng personal at mental na kasiyahan. Ang disiplina ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol, at ang kontrol naman ay nagpapababa ng pagkabalisa. Sa madaling salita, mas natutupad mo ang iyong mga pangako, mas lumalalim ang iyong tiwala sa sarili, at mas hindi ka na umaasa sa mga panlabas na salik para sa iyong kagalingan. Isang kapaki-pakinabang na ehersisyo ang pumili ng isang bagay na simple ngunit makabuluhan upang isagawa araw-araw. Maaari itong pagbabasa ng ilang pahina ng libro, pagsasagawa ng kaunting pisikal na ehersisyo, pagmumuni-muni ng ilang minuto, o simpleng pagsusulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Ang mahalaga ay gawin ito kahit na hindi ka gumaganang gawin. Itinuturo nito sa isip na unawain na nauuna ang pagsisikap bago ang gantimpala. At sa paglipas ng panahon, ang dating mahirap ay nagiging natural. Sinabi rin ni Marcus Aurelius, huwag nang makipagtalo kung ano ang dapat na maging isang mabuting tao, maging isa ka. Ang siping ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang layunin ay hindi itinatayo sa salita kundi sa gawa. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay nagsasalita tungkol sa pagbabago, kakaunti lamang ang talagang nagbabago. At iyan ang naghihiwalay sa mga umuunlad mula sa mga nananatili sa paghinto. Ang disiplina at layunin ay magkasama. Kapag naunawaan mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, ang pagiging pare-pareho ay hindi napasanin at nagiging kagalakan. Ang layunin ay nagbibigay kahulugan sa gawain at ang gawain ay nagbibigay lakas sa layunin. Ito ay isang siklo na, kapag naunawaan, ay ganap na nagbabago sa paraan ng pamumuhay ng isang tao. At kung ang narinig mo sa ngayon ay nagpabago sa iyong pananaw, kung sa anumang paraan ay nararamdaman mong tinutulungan ka ng nilalamang ito na tingnan ang buhay ng iba, mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button.
Mahalaga ito upang ang ganitong uri ng mensahe ay makarating sa mas maraming tao at magpatuloy na umiral. Ang simpleng kilos na ito ang gasolina na nagpapanatiling buhay sa proyektong ito, at bawat bagong taong sumasama sa atin ay bahagi ng isang kilusan ng pagbabago. Nabuhay si Marcus Aurelius sa mga panahong mas mapanubok kaysa sa atin, ngunit natagpuan niya ang kapayapaan dahil naunawaan niya na ang tunay na kalayaan ay sumisibol kapag may ganap na kontrol ang isa sa kanyang sarili. Iniwan niya sa atin ang isang malinaw na aral. Kung walang disiplina, ang isip ay nagiging alipin ng kaguluhan. Sa disiplina, ito ang nagiging pundasyon ng isang matatag, masaya at masaganang buhay. At iyan ang dahilan kung bakit, maging ngayon, ang kanyang mga salita ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Dahil habang nagbabago ang mundo, ang likas na pagkatao ay patuloy na nangangailangan ng parehong mga birtud upang umunlad. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang buhay ay binubuo ng mga siklo at ang pagtutol sa nangyayari ay isa sa pinakamalaking sanhi ng pagdurusa ng tao. Sinabi niya, tanggapin ang inihahain sa iyo ng kapalaran sapagkat ang nangyayari sa iyo ay hinabi para sa iyo. Ang pahayag na ito ay naglalaman ng diwa ng isa sa pinakamakapangyarihang aral ng Stoicismo, ang pagtanggap sa hindi mababago at ang pagsulong ng may karunungan, ngunit ang pagtanggap ay hindi katulad ng pagsunod. Ito ay upang maunawaan na may pagkakaiba sa pagitan ng pagsuko at ng pagkakaroon ng kapayapaan ng loob upang harapin ang hindi maiiwasan. Nabubuhay tayo sa panahong ang anumang balakid ay tila personal na kawalang katarungan. Kapag hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa plano, ang agarang kilos ay magreklamo, magsisisi sa iba o gawing biktima ang sarili. Ngunit itinuturo ng Stoicismo na ang bawat hamon ay nagtataglay ng pagkakataon para sa paglago. Hinarap ni Marcus Aurelius ang malalim na pagkawala, pagtataksil, mga epidemya at digmaan. Sa kabila nito, pinanatili niya ang kanyang kapanatagan. Alam na ang kapalaran ay hindi laban sa atin. Ginagampanan lamang nito ang kanyang papel. Ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo tumutugon dito. Isipin ang isang karaniwang sitwasyon. May isang nawalan ng trabaho at nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Gumugugol sila ng ilang araw sa pananangis, nagagalit sa kanilang amo, sa kumpanya, sa mundo. Ngunit ang oras ay patuloy na lumilipas at ang enerhiya na maaaring magamit para sa muling paglikha ay nasasayang sa pagpapakain ng hindi na mababago. Iminumungkahi ng Stoicismo ang kabaligtaran. Sa harap ng pagkawala, ang tanong ay hindi dapat bakit nangyari ito sa akin, kundi paano ko ito magagawang karanasan sa pagkatuto. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay nag-aalis sa tao mula sa posisyon ng biktima at naglalagay sa kanya muli sa kontrol ng kanyang sariling kwento. Ganoon din sa mga relasyon. Ilang tao ang nananatiling nakulong sa nakaraan, binabalikan ng kung ano sana sa halip na tanggapin ang kung ano ang nangyari. Ang pagtutol na ito ay lumilikha ng pagdurusa at ang patuloy na pagdurusa ay nagpapapahina. Naunawaan ni Marcus Aurelius na ang pagtanggap sa tadhana ay pagbibigay daan sa bago. Kapag may lumisan sa iyong buhay, ito ay dahil lumilikha ang buhay ng puwang para sa kung ano ang tunay na kinakailangan para sa iyong paglago. Sinabi niya, ang lahat ng nangyayari ay makatarungan sapagkat ito ay nagmumula sa kalikasan na siyang nakakaalam ng lahat. Hindi ito nangangahulugang dapat tayong maging pasibo, kundi dapat tayong matuto na lumakad ng naaayon sa agos ng buhay, hindi laban dito. Ikinakalat ng ilan na ang pagtanggap ay kahinaan, ngunit ito ay kabaligtaran. Ang pagtanggap ay humihingi ng lakas. Nangangailangan ito ng isang isip na sapat na anggulang upang maunawaan na ang mundo ay hindi umaayon sa ating mga kagustuhan. Kapag natuto kang tanggapin ang hindi mo makontrol, natutuklasan mo ang isang kapayapaan na walang sinuman o anumang bagay ang makakakuha.
Ang saloobing ito ay hindi nag-aalis ng sakit, ngunit pinipigilan nito ang pagiging matagal na pagdurusa. Puno ang modernong buhay ng mga halimbawa ng mga taong nagkaroon ng lahat, ngunit naligaw ng landas dahil hindi nila nakayanan ang pagbabago. Kadalasan, hindi ang pagbagsak ang sumisira, kundi ang kawalan ng kakayahang bumangon. Si Amy Winehouse ay isa sa mga taong iyon, mahusay, hinahangaan, ngunit hindi matagpuan ang panloob na kapayapaan. Lumaban siya sa kanyang sariling mga demonyo at marahil kung natutunan sana niyang tanggapin ang kanyang mga sakit at limitasyon, marahil ay natagpuan niya ang balanse na labis niyang hinahanap. Ang pagtanggap ay isa ring anyo ng emosyonal na katalinuhan. Ipinapakita ng mga pananaliksik na ang mga taong nagsasagawa ng mulat na pagtanggap ay may lubos na mas mababang antas ng stress at pagkabalisa dahil tumitigil sila sa paggastos ng enerhiya sa kung ano ang lampas sa kanilang kontrol. Natututo silang kumilos kapag posible at magpahinga kapag hindi. Ang simpleng karunungan na ito ang nagpapanatiling napapanahon sa stoicismo ngayon. Isang magandang ehersisyo ang obserbahan ang iyong mga reaksyon sa mga hindi inaasahang pangyayari. Kapag may mali, huminto ng ilang segundo at pansinin kung lumalaban ka sa kung ano ang isang katotohanan na. Pagkatapos, tanungin ang iyong sarili kung ano ang matututunan dito. Gawin itong ugali. Unti-unti, mapapansin mong ang dating gumugulo sa iyo ay nagsisimulang mawala ang kapangyarihan nito. Ang katahimikan ay nagiging iyong kakampi at ang buhay ay tumitigil na maging isang digmaan laban sa kapalaran. Natagpuan ni Marcus Aurelius ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan dahil natutunan niya na ang pagtanggap ay isang anyo ng paglaya. At ito ang kalayaang nagpapahintulot sa isa na patuloy na sumulong kahit na tila bumabagsak ang lahat. Dahil ang buhay ay hindi nilayon na maging perpekto. Ito ay nilayon upang isabuhay ng may tapang, kapayapaan ng loob at pananampalataya sa sariling landas. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang kaligayahan ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ang simple ngunit malalim na ideyang ito ay nagbubuod ng isang prinsipyo na hindi napapansin ng karamihan sa mga tao. Ang tunay na kasaganahan ay hindi nagmumula sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka sa loob. Ngayon, naghahanap ang mga tao ng kaligayahan sa mga panlabas na tagumpay, pera, pagkilala, kapangyarihan, kagandahan at nagtatapos sa pagiging alipin ng isang bagay na hindi kailanman sapat. Kapag naabot ang isang layunin, mabilis na lumilitaw ang isa pa at bumabalik ang pakiramdam ng kawalan. Itinuturo ng stoicismo na ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng marami, kundi sa pagkailangan ng kaunti. Ang panloob na katahimikan ng susi sa kaligayahang ito. Sa isang maingay na mundo, kung saan bawat segundo ay pinag-aagawa ng mga stimuli, opinyon at abala, ang katahimikan ay naging isang luho. Gayunpaman, sa loob ng katahimikan nakatira ang kalinawan. Gumugol si Marcus Aurelius ng ilang oras sa pagmumuni-muni sa kanyang mga kilos, pagmamasid sa kanyang mga iniisip at pagsisikap na maunawaan kung ano ang nasa loob ng kanyang kontrol. Naniniwala siya na ang isang isip na may disiplina ay parang isang hardin. Kung hindi mo ito aalagaan, sasakupin ito ng damo ng magulong emosyon. At ito ang eksaktong nangyayari sa napakaraming tao ngayon. Nabubuhay silang pagod hindi sa kanilang ginagawa, kundi sa kanilang patuloy na iniisip. Nagsisimula ang tunay na kasaganahan kapag pumayapa ang isip. Kapag natuto kang tukuyin kung ano ang may halaga mula sa kung ano ay isa lamang abala. Isipin ilang beses kang nag-alala sa isang bagay na ilang araw pagkaraan nalaman mong walang kabuluhan.
Ilang oras ng tulog ang nawala sa pagtatangka na hulaan ang hinaharap o balikan ang nakaraan. Inaanyayahan tayo ng stoicismo na mamuhay sa kasalukuyang sandali ng may kamalayan. Sumulat si Marcus Aurelius sa kanyang sarili, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo kung ano ang dapat na maging isang mabuting tao, maging isa ka. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na ang kaligayahan ay hindi konsepto. Ito ay isang gawain. Ito ay sumisibol kapag ang pag-iisip at pagkilos ay gumagalaw ng sabay. May mga individual na, kahit na may napakakaunti, ay nagbibigay ng kapayapaan. Hindi sila nabubuhay upang magpasikat, nabubuhay sila ng may layunin. Isang halimbawa nito ay si Keanu Reeves, isang taong sa kabila ng pagharap sa mga pagkawala at trahedya ay piniling mamuhay ng simple at mabait. Tila nauunawaan niya ang itinuro ni Marcus Aurelius na hindi kung ano ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tumugon sa nangyayari. Ang saloobing ito ang naghihiwalay sa isang pinahirapang buhay mula sa isang masaganang buhay. Ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng kapayapaan kapag tila bumabagsak ang lahat sa paligid. Ito ay ang gumising sa umaga at makaramdam ng pasasalamat dahil lamang sa nabubuhay. Ito ay ang makatulog ng mahimbing dahil nabuhay ka ng naaayon sa iyong mga halaga. Kapag ang iyong isip ay payapa, maging ang pinakasimpleng bagay, isang mainit na tasa ng kape, isang taos-pusong pag-uusap, isang paglubog ng araw, ay nagkakaroon ng napakalaking halaga. Pinapaalala sa atin ng stoicismo na ang mga nangangailangan ng marami upang maging masaya ay hindi kailanman magiging tunay na malaya. Ang isang makapangyarihang ehersisyo ay ang pagmumuni-muni sa gabi. Bago ka matulog, balikan ang iyong araw at tanungin ang sarili, naging tapat ba ako sa aking mga paniniwala? Nagpadala ba ako sa lohika o sa emosyon? Ano ang mas magandang nagawa ko sana? Ang gawaing ito na araw-araw na ginagawa ni Marcus Aurelius ay nagtuturo sa isip na hanapin ang balanse. Unti-unti mong mapagtatanto na ang tunay na pag-unlad ay hindi tungkol sa pagsakop sa mundo, kundi sa pagsakop sa iyong sarili. At dito lumalabas ang pinakamalalim na halaga ng stoicismo. Dahil kapag natuto kang patahimikin ang kaguluhan sa loob mo, walang pagkalugi, batikos o anumang hirap ang makakasira sa iyo. Hindi ka na matitinag, hindi dahil perpekto ang mundo, kundi dahil sa kaibuturan mo mayroong kapayapaan. At ang kapayapaang ito ang nagpapanatili ng isang masaya at maunlad na buhay. Isang buhay na sa kaibuturan ay laging naghihintay para sa iyo. Kailangan lang na tumingin ka sa iyong kalooban para ito ay matagpuan. Kung tumagos sa iyo ang nilalamang ito, pakibahagi ang video na ito sa isang espesyal na tao o sa sinumang sa tingin mo ay kailangan itong marinig ngayon. Minsan, ang isang simpleng pagninilay-nilay ay kayang lubusang magpabago ng pananaw ng isang tao sa buhay. Salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito at sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito ng paglago at pagtuklas sa sarili. Aasahan ko ang muling pagkikita natin sa susunod na video.